ang ating gialagaang manok, ang ating pagpapalahi. Ang tinatawag kasi og inbred, okay lang yan kapag ang anak na babae ibalik mo sa ama, okay pa ang resulta niyan. Pero kung isa lang talaga nga linyada, isa lang ang bloodline nila, yan ang tumagal ng minamanok mong, sila lang talaga ang pinagparis-paris mo, yan ang tinawag na inbred na. Doon na mapansin mo may lumalabas na iba ang pangugali, matapang ng masyado sa tao, tapos may lumalabas ng maliit, mababa, mayroon ng mga kabig, mayroon ng mga pumang, kabingi at tuka. Hindi yan dahilan na sa incubator. Lumalabas yung mga ganyan may kapansangan dahil na-inbreed na ng husto ang pagpapalahi mo. Isa lang ang dugo na ginagamit mo, na pinagparis-paris mo, na tumagal na. Kailangan yan, dapat kumuha ka naman ng magandang performance na mga bloodline linyada sa isa ka babae, paparis mo doon sa lalaki mo nga original mong pangpalahi, parang hindi mawala ang kaniyang bloodline linyada na winning line. Di pwede kasi na porket winning line yan, maganda ang record performance, siya lang mismo, ang kadugo na lang niya, mga anak-anak, apu-apuhan na, sila lang din ang pagparis-parisin mo sila pa rin ang pagparisin mo palagi. Kailangan humanap ka na rin ng maayos, mahusay nga bloodline sa isa ka babae, yan ang ipaparis mo doon sa original mong pampalahi. Ang tinatawag kasi inbred, okay lang yan kapag ang anak na babae, pumili ka doon ng kakulay, kamukha sa ama, ipaparis mo sa kanya, okay pa ang mga anak niyan lumalabas. Pero kung ang mga kapu-apuhan niya na, ibalik mo pa sa ama, sila na lang palagi, habang tumatagal kasi yan, ma-inbreed na talaga. Kaya magtaka ka, bakit ganito na to, umiba na, may lumalabas na iba-iba ng kulay, tapos maliliit na, mababa, tabingin ang tuka, may diferensya na sa mga pakpak, yung iba hindi na tinutubuan, singaw na ang mga pakpak, doon na yan maglabasan. Ang daming maglabasan na yan, nakapansangan sa isa ka manok kapag ma-inbreed na. Kaya ang pagpapalahi ko ng manok ko, ako na mismo magpapatunay sa inyo dahil nasubukan ko na nga yan. Kaya ginawaan kong konting video para sa inyong mabaguhan pa lang, parang makakuha man lang kayong konting idea dito kung mapanood nyo ang ginawang konting video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok pagpapalahi. Ang manok kasi kapag isa lang kalinyada bloodline, sa isa kadugo lang ang i-maintain mo, ilang years mo na yan ginagamit, silang linyada na yan, sila lang, di na talaga rin maganda ang kinilabasan sa kanilang mga huli-hulihang mga lahi. Yan totoo. Kaya ang ginagawa ko, parang hindi mawala ang aking pangpalahi na winner, kumuha din ako ng mga babae doon sa mga kakilala ko mismo na mga winning line din ang linyada, ipinaparis ko rin sa aking original na pangpalahi ng lalaki. Tapos ang nagiging anak nila na babae, ibalik ko sa ama, okay pa yun. Pero kung sila lang palagi, hindi po pwede. Kailangan kung magpapalahi tayo ng manok, mayroon tayong iba-iba linyada, parang hindi lang kay isa kalinyada ang ating pagparis-parisin. Kailangan iba naman ang dugo sa babae na ipaparis natin sa lalaki. Tapos ang babae naman natin, kung kadugo naman yung lalaki, may magkaroon na siya ng lahi, parisa naman natin ang ibang dugo naman na iparis natin sa ating mga babae. Iyan ang maganda ang kinilabasan. Walang lumalabas na mga kabig-kabig, mga balkutot ng paa, mga tinawag kumang, kasi lugi tayo kapag ganyan ang lumalabas sa pagpapalahi natin. Mababa, maliit, mga maging rigid na, mga tabingi at tuka, kumang. Hindi yan dahilan na sa incubator. Lumalabas lang yan kapag inbreed na ang ating pagpapalahi sa bloodline, isa kadugo sa manok na isa lang ka linyada ang inulit-ulit natin. Kaya huwag kayong magtaka nga may lumalabas sa inyo ngayon na
ang ama niya bakit matangkad naman, sakto sa sukat, pati ang ina bakit may lumalabas maliit, mababa, tabingi pa ang tuka, may mga diferensya pa sa paa, dahil na sobrahan na pagka-inbred yan. Okay lang yan kung, ulitin ko, ang anak na babae ibalik mo sa ama, okay pa yan ang resulta niyan. Pero kung sila-sila lang habang tumatagal, may lumalabas na talagang hindi maganda sa kanilang lahi. Hanggang dito muna ako, medyo mahaba ang aking ginawang content video. Bukas uli, ibang topic paliwanag ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, bye-bye.